May Entrata celebrating Thanksgiving sa Los Angeles, mga kaibigan. Happy Thanksgiving, Mamay. And ayan, happy Thanksgiving, Mrs. Santa Claus from I Am High. Merry Christmas, lover Joaquin, and enjoy moment. Nagtitiktok po sila, mga kaibigan. And meron pa pong pa-post itong si Maymay sa kanyang TikTok na kung saan happy lang ang isang Meridel Mamay Entrata. Yes, dito muna tayo sa Stay in Love, Always Love You Both. Mamay and Joaquin, Stay Happy Forever. Narito po ang TikTok na yarn, mga kaibigan. Ayun, sinatupad din ang mga pangarap ni Maymay na kung magde-date siya, gusto niya intimate, hindi matao, napaka-secluded. Ayun, at nag-road trip sila, punta sa beach, tapos nag-stargazing with Joaquin Enriquez, mga kaibigan. So, kaya marami po ang masaya para sa isang Meridel Maymay Entrata, mga kaibigan, dahil nakita naman ng lahat gaano siya kasaya sa mga videos na talagang ipinang-share po nila sa social media. Merong fan account dito nagsasabi, napaka-supportive talaga ni Stel. Hi, Maymay Entrata. Excited na rin si Jai sa action scenes mo sa Roja. Yan po ay nasa Stel, #Stel and #Maymay. Is it Stel? Yes, it is indeed Stel Ahero, mga kaibigan, na nirepost niya ang video about Meridel Maymay Entrata. Sabi niya, angas ng galawan, I'm so excited. At sabi pa nga niya dito, #Maymay Entrata, #Maymay, and #action and #Roja. Napakasarap po maging kaibigan ng isang Stel Ahero, mga kaibigan, dahil po laging nakakaalala kay Meridel Maymay Entrata. So kung kaya ang sinasabi natin ay thank you ng marami. The Shower is saying sobrang excited na kami sa mamaya para sa episode 6 kasi nga po ilang gabi na po at hindi pa po naiakyat ang episode 6 ng Roja, mga kaibigan. I thought my VPN connection is very bad, kaya na-delete ko na po ang aking VPN connection at hindi ko alam kung maalala ko pa ang aking VPN na ginamit para makapanood ng episodes 1, 2, 3, 4, and 5, mga kaibigan, ng teleseryeng Roja. Well, at first, sabi ni MD Celine, at first na-confused daw siya with Big Y. For me kasi, hindi naman big deal yun kasi artist naman siya. Yung parang binasa niya ang message ko. Then, okay, next, parang ganon. Pero hindi binlock niya talaga ako. Hindi ko pa naman fan account yun. Datampo daw siya kasi na-block siya. Ewan ko kung bakit kaya. Mabigat ang kasabay ng Roja, Stranger Things ba naman? Matagal-tagal yun magsistay sa top 1. Kung kaya, please stream Roja on Netflix. Let's bring it back to top 1 kasi nasa top 3 na po ang Roja, mga kaibigan. Pangalawa ang Dynamite Kiss. So, mas marami ang nanood ngayon ng Stranger Things, Dynamite Kiss, and then at pangatlo po ang Roja, mga kaibigan. Ayaw talaga ni Maymay magpatali sa love team, no? Noon kasi, binlock niya ako sa IG dahil nag-assume ako na may relasyon sila ni Donnie. Kaya, ayun, na-block ako nang wala sa oras. Sorry na, May. Ako naman, MD Celine, na-block ako sa Instagram ni Maymay dahil sa kakulitan ko about Maymay and Edward.
At dahil nung mga panahong na nangungulit ako ay meron na siyang Aaron Hashkill sa kanyang life. So kung kaya, ayun, na-block tuloy ako sa Instagram ni Maymay. Pero that doesn't matter kasi hindi po tayo titigil sa pagsusuporta kay Maymay Entrata dahil alam naman natin gaano natin siya kamahal. Shout out from Melba Luzano. Shout out sa mga malalamig ang Pasko. May mamamatay na naman sa inggit nito. Basta kung saan ka masaya Maymay, support kita palagi. Ayan. Ako nga kahit kay Jameson Blake, siya next i-pair, panoorin ko si Maymay Entrata dahil alam ko gagalingan niya bawat project ibibigay sa kanya. Inuulit ko nga ang episode 1 to 5, kakainip magantay, excited ako sa action ni Maymay Entrata kasi nga po may nagsasabi, hala, nabaril daw si Maymay Entrata sa harap mismo ni Donnie Pangilinan. Chismis lang ba yon o nakakita na ba sila ng episode 6? Kasi nga po hanggang ngayon ay hindi ko pa nakikita ang episode 6 ng La Playa Roja mga kaibigan. Let's continue supporting La Playa Roja mga kaibigan so it stays at the top of the most watched list. Truly the story and performances are so captivating na hindi talaga nakakauyam kahit paulit-ulitin. Kaya po nasa top 3 na siguro itong La Playa Roja dahil wala pa pong pa-update on episode 6 po ang Roja. So kaya naunahan na ito ngayon ng Dynamite Kiss and Stranger Things. Aba. So sana po ay maiakyat na ng Dreamscape ang episode 6 para panoorin na po ng lahat at para maibalik ang kanyang original status na nasa top 1 po siya sa Netflix Philippines mga kaibigan. Aba, sigurado nag-Thanksgiving holiday rin ang hashtag Roja kaya wala pa yung episode 6 sa I Want. Gusto ko na makita ulit si Luna. Wala pa rin po akong nakitang episode 6 sa Netflix mga kaibigan. So kung kaya hanggang ngayon ay naboboard ako, hindi ko alam anong gagawin dahil gustong gusto ko na talagang makita ang episode 6 mga kaibigan. So yes, yan po ang latest dito. The suspense of every episode is so powerful. Parang bawat scene may tinatago, bawat linya may double meaning. Hindi ka talaga bibitawan ng story. Lalo pa with the way the cast delivers every moment. Halata talagang hindi mo ma-miss ang next episode. So kung kaya, ito ngayon at miss na natin ang episode na 6 mga kaibigan dahil hindi pa po nailabas. Ay, kamis yung happy vibes ng Happy Crush. Tsaka yung free ka lang kiligin at magsabi na may chemistry sina Carla at Migs. Naku, kailan daw kaya ang episode 2 nitong Happy Crush mga kaibigan. Aba, may pabalita pa nga daw po na may action daw na movie na gagawin si Maymay after ng Roja mga kaibigan. So kung ganon, di magka-clash na po ang schedule ni Maymay from Roja to Happy Crush to kung ano man ang action movie na papasukan ng isang Maymay Entrata mga kaibigan. So yes. Aantayin na lang po natin Dreamscape kung kailan niyo po ilalabas ang episode 6 ng tawag dito Roja. May ipinost po si Dreamscape. Ang sabi, ito ay ang post ni Ana Marie Guzman. Sino po ang in charge sa music? Ang galing niya po. Sa music pa lang, kinakabahan na po ako. Tapos, sasabayan pa ng mukha ni Bishop na naninigas ang panga. Mariusep, parang vampira kasi si Bishop mga kaibigan. Samantala sabi ni Shelly Cruz, as I work abroad, watching Filipino series fills my heart with joy. I subscribe to I Want to FC especially because of my Anthony. I hope Dreamscape continue to create more scenes together daw of Donnie and my mga kaibigan. So wag ka mag-alala, Sheila Marie, kasi nabasa na yan ni Dreamscape at ipinost pa niya ito sa kanyang
social media po, mga kaibigan. Dindin is saying, I am back to blocking party hour. Dalaga is happy kaya won't patol daw. Kaya kung sino mamang aaway daw kay Dindin, ay hindi daw niya papatulan kasi nakikita naman daw niya na masaya si Maymay sa piling ni Joaquin. At the same time, masaya si Maymay na ginagawa ang Roja kasama si Kyle at saka si Donnie Pangilinan. So tama yang ginagawa mo din na deadma ka lang para easy ang fangirling. At the same time, wala kang stress, walang wrinkles. At the same time, masaya ka. Sabi ni Shinami, tsaka it's not as if Maymay was given a lot of acting opportunities rin, ano? She's still improving sa area na to. Baka umiyak kayo, lalo pag pati sa acting, kumabog yan. 3 times daw nag-MMK, goods ang feedback, pati ratings ni Maymay Entrata. Partida, Earth Hour palagi, 2 times nag-once upon a time. Same, maganda ang feedback ng viewing public, mga kaibigan. Di kami blind. Followers, alam namin may need pa improve si Maymay Entrata. And she is working on that one. Sabi ni Shinami, mga kaibigan. Sabi ni Feli, isipin na lang natin na their bashings are like band-aids na sugat nila. Nasaktan kasi sila, yung akala nilang hindi mangyayari ay nangyari. So they attack to hide and cover their pain. Parang lang yung si Maymay at saka si Edward, nang biglang kinalas ang kanilang love team ay talagang ang Mayward Flyers ay bumagsak po. Ang foundation ng Flyers, mga kaibigan, nagkawatak-watak hanggang sa ilan na lang natira. Ngayon ay hindi mo na halos sila makita, pero andyan pa rin sila. Sumusuporta kay Maymay, kung kaya nga ngayon ay hindi mo na alam kung sino ang sumuporta sa serye ni Maymay. Hindi mo alam kung sila ay Maiden Warriors, Mayward Flyers, or Maymay Solo, mga kaibigan. So, ang importante, they are there para suportahan ang proyekto ng isang Merrydale Maymay Entrata. Sabi pa nga nila, hindi daw bagay si Maymay na maging kabida ni Donnie Pangilinan sa seryeng Roja kasi nga daw po ay nako, isang baso lang daw siya kumpara kay Donnie Pangilinan at kay Bel Mariano, mga kaibigan. They're saying na puwet ng baso lang daw ang isang Maymay Entrata. Kaya sabi ni Tita Lucy Hugot, excuse me, padaan ng puwet ng baso na si Maymay Entrata. Kasi nga po, Pop-Based Philippines 2 days ago ay nagsabi, Maymay Entrata's song Ama Ka Bugera is on hashtag 198 on iTunes Philippines Top Songs Chart, mga kaibigan. So, pasok pa rin sa iTunes Philippines Top Songs Chart ang Ama Ka Bugera, and we do not know kung at the end of the year, kasama pa rin ba ito, mga kaibigan. Kaya, patuloy lang po tayo sa pagmamahal natin kay Maymay. She will accept every criticism naman and ignore all the noise. If those are not criticisms, as you said, then it is noise. Noise that won't help Maymay, then noise that does not deserve our attention. Kung kaya, if you think the noise is kind of distraction, never entertain it, mga kaibigan. Kasi nga po ay hindi po maganda yan. Basta ang alam natin, itong post ni Netflix Philippines sa kanyang Facebook account having Donnie Pangilinan and Maymay Entrata ay umabot na ito at umakyat na po sa 2.2 million kaninang umaga. As of this very moment ay hindi ko pa po nakita ang standing nito. Pero yes, we are so happy kasi nga po mapasaan mang social media, mapa TikTok, mapa Facebook, mapa Instagram, and even mapa Twitter ay talagang pinag-uusapan ang Roja ni Maymay, Donnie, and Kyle. So yes, we are happy for this trial. Sabi dito, dahil gusto natin lagi may resibo, baka masabihan tayo ng fake news,
Ayan, narito daw, pakinggan daw natin ito. And it was a no-brainer for you, Dots. I mean, you're looking for something new. I mean, no more the Pinaparinig good ko na sa boy, universe boy na next baka door. magkaroon ng action anytime soon. But I didn't know anytime soon would be this soon. Wow. And I didn't know it would be with, these people. So it's really something. And it was a no-brainer. I mean, when you read the script, it was like, yes. Yeah. This is my first action. This is what I Switching want pa lang, to wala do. Finish pang sa amin, script sabi ko, grabe, ang dami nangyayari. Parang hindi ko alam kung paano natin gagawin to right away. Because this year, I wasn't planning to shoot another series anymore. I really wasn't. But when they pitched it to us and they said that this is what we have in mind and ito yung mga genre, ito yung mangyayari, parang it felt too cool for me to say even, not even say no, but to even think of saying no. You know, Yeah, like yeah, it was. yeah, yeah. For you, Dots. I So mean, yes you're mga kaibigan, yan po si Donnie Pangilinan at Pinapanood saka ko sa si universe. Kyle Chare For you, Doc. ay You're featured looking for po some- sila ngayon sa Mega Magazine po. Dahilan po sila ay sinasabi ni Mega Magazine na two leading men na pinaka-hottest sa mga panahong ito. Kung kaya sila po ang feature ng Mega, mga kaibigan. But then here is sabi ng iyakan na Bibi Bra, pilit kayo ng pilit, wala ngang chemistry. Pero versus sa sinabi ni Donnie, and our chemistry really became more and more evident. Aruy, meron ba talaga or wala? Kinggan natin tong pa-slow-mo ni Bishop. Became more and more, and our chemistry really became more and more evident. And our chemistry really became more and more evident. So yan, grabe si Bishop nag-research mga kaibigan to the extent na kinaya niya pa rin i-slow mo yan mga kaibigan para sa ating lahat. So yes, yan po ang ating latest update on Maymay and Trata, Donnie Pangilinan and Mr. Kyle Echari sa mga oras na ito. We do not know their whereabouts. Ang alam lang natin ay si Maymay and Trata ay anong nangyari ito? Asa naman ako na meron din dito? Naku lang. So yes, yan po ang ating pinaka-latest update sa mga oras na ito. Sana may full OST na yung series. Kasi ang sabi dito ng Google, Song Roja by Maymay and Trata and LPR. This song serves as the official soundtrack for the 2025 Netflix series Roja. Song and series details. Artist, the song is performed by Filipino actress and singer Maymay and Trata in collaboration with LPR. Titled Roja, context, it is the original soundtrack for the Netflix show of the same name. Ayan po. So sabi ng mga taong bayan, kailan kaya ilalabas? Siguro dahil po si Maymay and Trata ay nasa ibang bansa pa sa mga panahong ito. So kung kaya hindi pa po naisagawa siguro ang talagang proper filming or shooting or music video ng Roja mga kaibigan. So kung kaya hanggang ngayon ay hindi pa po naipalalabas ang OST or official soundtrack ng Roja po mga kaibigan. This is Alexander Lexter Jules. Yan po ang pinaka-latest. Magandang hapon po sa inyong lahat.